Which ethical area is most challenging in ministry today? Para sa akin, ang pinaka-challenging na ethical area in the ministry today is yung genuine love. Kasi alam niyo po, pag wala tayo yung totoong pagmamahal sa pag-serve natin sa ating Panginoon, yung hindi ka, madali mo lang makita yung pagkakamali ng iba, tapos ikaw mismo madadown ka na dahil hindi naman lahat ng pag tumatayo po tayo is hindi naman lahat ng yung mga sinasabi natin is sumusunod yung mga nakikinig. At pag wala kayong pagmamahal sa kanila, yung compassion mo sa kanila, na mas lalo kang mag-strive na maging patient sa kanila, upang sa ganun is maturuan sila yung magawa mo kung ano yung pinapagawaan ng Panginoon sa kanila, yung ma-extend mo sa kanila yung compassion ng Panginoon. So, kailangan talaga is magkaroon ko yung genuine love mo talaga. Yun ang pinaka-challenging para sa akin na kailangan talaga, kasi yun yung foundation foundation natin kung bakit tayo nagsiserve sa ating Panginoon, yung ma-extend yung totoong pagmamahal sa mga kapatiran na binigay sa atin ng Panginoon na pangalagaan. Salamat po. Why is character more important than talent? Mas mahalaga yung character. Yung talent kasi, kahit may talent ka, kung hindi mo naman alam i-handle, na babaliwala hindi naman maganda yung character mo. Halimbawa, magaling nga akong kumanta, mayabang naman ako. Kumbaga, yung sarili ko ay tinataas ko. Kaya magaling ako magsalita, pero ginagawa ko yun sa sarili kong galing. Yung mayabang ka, useless yun. Pero pag yung character, maganda yung character mo, mas napapangalagaan mo yung talento mo, mas napapalawak mo, yung pwede kang turuan pa na mas lalo kang mag-grow doon sa kung ano ang binigay sa'yo ng Panginoon. Dahil nga, maayos yung character mo. Yun yung para sa akin. Mas mahalaga ang character. How can churches strengthen accountability systems? Pag yung sinabi kasing accountability is, kailangan kilala mo kung sino yung mga flocks mo Meron kang yung personal relationship with them na hindi lang yung parang as a group, bagkos isa-isa kailangan is makilala mo sila ng yung talagang totoo kung ano ba yung need ng bawat isa, kasi as a group magkakaiba ang need ng bawat isa. Kailangan meron yung discipleship na yung magkaroon kayo ng one-on-one na talk, yung mga ganyan, yung mapalapit mo, yung maging open sila sa iyo as a leader, upang sa ganun is magkaroon ka ng accountability sa kanila, yung matulungan mo kung ano man yung mga pangangailangan nila. And at the same time is maganda rin yung may transparency sa church. Kailangan yung walang tinatago, para sa ganun is mag-trust nila sa iyo. What happens when ethical standards are ignored? Pag yung ethical standard was ignored, nagkakaroon ng kanya-kanya, yung magulo pag yung nai-ignore yung ethical. Minsan kasi yung ganyan din, yung word na favoritism, yung parang nagkakatunan ng kompromiso. Halimbawa, yung mga leader, gusto niya yung tao na ito na kahit na hindi pa naman talaga yung dapat na siya yung magamit, yung mga ganun maganda yung ganun, nagkakatunan yung may mga mamay pa sa pag-ganun. Ang mahalaga po dyan wala dapat favoritism. Unang-una yan yung nagiging problema sa mga churches, yung favoritism. And then, pangalawa is yung compromise. Yan, napakalaking problema yan. Pag yung kompromiso na parang dahil may nakukuha ka dun sa tao na yun is parang yun na lang yung binabypass mo kung ano yung mga kahit may mali na siyang ginagawa, parang binabypass mo na lang. Hindi tama yun, hindi mo na ma-correct dahil parang may utang na loob ka sa kanya dahil nagagamit mo siya. Hindi tama yun yung compromise na at saka yung favoritism. Okay. Yun lamang po. Hello, good afternoon. Which ethical area is most challenging in ministry today? Siguro sa akin yung pwede rin character, behavior, kasi napakahalaga yan sa
isang mananampalataya sa ating Panginoon, ano, yung behavior. Kasi or character, yan kasi ang tinitingnan ng ating Panginoon, eh, no? Na ang napakahalaga talaga diyan sa isang mananampalataya ay yung character natin para mas lalo tayong mapalapit sa ating Panginoon, no? Yung behavior, ganun din. So, yun lang siguro sa akin. Why is character more important than Of talent? course, yung character ang napaka-importante. Kahit gaano ka kagaling, kahit gaano the best mo binibigay, pero yung character mo naman hindi nakikita ng ating Panginoon, hindi ka niya i-bless. Kumbaga hindi ka sasang-ayunan sa mga, kasi iba nga yung motibo mo, eh. Kasi yan ang unang-unang tinitingnan ng ating Panginoon, yung puso natin, yung character natin. Ayun. How can churches strengthen accountability systems? Of course, napakahalaga yan bilang leader, yung marunong tayo magpag-fellowship sa ating kapwa mga believers. So kaya usap tayo sa pamamagitan ng kanyang salita, sharing, diba, one another, mga ganyan, para mapalakas pa, magpalakasan, diba, ika nga, yun ang gusto ng ating Panginoon, nagpapalakasan ng bawat isa. What happens when ethical standards are ignored? Siyempre, pag yung mga ethical standard na ini-ignore natin, siyempre, alam na natin ang kasagutan, gulo yan. So, God is orderliness, di ba? Yan ang anong Panginoon. Nasa kaayusan lahat ng bagay, lahat ng ating ginagawa ay kailangan maayos sa sight ng ating Panginoon. So, napakahalaga ho yun, yung ethical standard na kailangan natin na mapanatili yung kaayusan. Yun. Which ethical area is most challenging in ministry today? Para sa akin lang is one. Napaka-challenging kasi sa akin yung integrity. You are in front of the people or you are sa likodan ng mga tao. Is kailangan maging totoo ka eh. Ayan, dapat maging matapat ka, totoo ka, ganun. And especially sa ating Panginoon, di po ba? At sa ministry, I think ito yung isa na kailangan talaga para sa ministry. Kasi how can people, di ba, will try to follow you or maging example tayo. Kung, for example, yung integrity mo is nawawala naman, di ba? Hindi mo akalain, may mga ibang tao pala nakakaalam sa'yo, nakakakilala sa'yo, behind you, na ikaw pala ay hindi ganito. Sa harapan, napaka totoo natin. Parang totoo natin. And that is also hypocrisy na rin kung ganun tayo, di ba? At alam naman natin in the Bible na talagang kinaiinisan po yan ng Panginoon. Kaya kailangan maging yung integrity natin ay mapanatili po yan sa ating lahat, not just only for the leaders. At ganun din sa lahat ng mga tao sa loob ng iglesia, kailangan mayroon po tayo niyan upang sa gayon yung galawan ba sa ministry ay malinis ba lahat, kaaya-aya, katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon. Otherwise, kung hindi ito nag-work in the ministry or in the church, maaaring mayroong mangyayaring mga bagay-bagay na hindi natin inaasahan. Kasi nandyan pumapasok yung yung kaaway sa ating mga buhay. Diyan pumapasok yan. Kung hindi natin mapanghawakan yung word na ito na integridad sa ating mga buhay. Kaya para sa akin lang sa mga panahong ito, alam naman natin na sa paligid natin, ang daming mga pagsubok, ang daming mga nakikita nating mga pwedeng mag-downfall sa'yo. Dahil ayan, sabi ko, paghawakan po natin itong integridad natin. So, I do believe na mayroon ding magaganda sa isang iglesia, sa ministry natin. That's why, nasasabi ko lang, for me, yan lang ang masabi ko na kailangan patatagin, panatilihin, buhayin. Mayroon tayo na mayroon ng isang individual ng integridad na sinasabi natin. Okay? Why is character more important than talent? Yan yung isa rin yan na napakahalaga talaga dito sa iglesia, sa ministry na sinasabi natin. Alam mo, pag yung character mo nasira, buong pagkatao mo, sira ka na rin. Sira ka sa tao, especially sa harapan ng Panginoon. Kaya yung character mo,
Yan ang inaano ng Panginoon na kailangan taglay fruit of the Holy Spirit. Kailangan nandun yan sa atin lagi. Kasi pag hindi natin talaga pinapanghawakan din yon at hindi natin what I mean is pag-work ng Holy Spirit sa atin, pag hindi natin yan inaanyayahan lagi sa ating buhay, pag hindi natin yan pinapansin sa ating mga buhay, yung trabaho ng Holy Spirit, talagang mawawala yung character mo talaga. Ma-erase yan sa buhay mo. Kahit sabihin mo pa ilang dekada ka nang naglilingkod sa Panginoon, ilang dekada ka na, or maybe na maano ka pa, doon ka na laging ginagamit ka na ng Panginoon in the ministry, but still kung yung character mo bagsak ka, bagsak ang ministry, bagsak ang iglesia, bagsak ang sarili, bagsak din ang pamilya natin. Lahat na maaapektuhan yan because of your character. That's why panatilihin din yan. Maganda yung sabi mo na why his character is better than our talent. Kasi yung talent, pwede kang mag-ano-ano lang dyan. Wherever you are, you can show your talent. Kahit bad character ka, hindi nila sasabihin sa'yo, you are in a bad character. Pag magaling kang kumanta, yung nagkumakanta ka lang dyan, pwede nila sabihin, ang galing naman yun, yung talent na yun. But they don't know your character. Hindi ka mahuhusgahan doon lang sa talent mo, kaya ka nilang husgahan. But in your character, buong pagkatao mo na, kaya ka nilang husgahan noon. Diba? Lahat na yun, masisira na. Kaya sabi ko, maraming madadamay dyan kung yung character yung pinapag-usapan. That's why, itong character, if we are in the ministry, yung talagang anuhin natin. Kaya nga tinuruan tayo ng Panginoon about sa character. Pinakita na niya sa atin how He loves us, di ba? Yung mga sa galawan nung nandito siya sa ibabaw ng lupa, yung pagmamahal niya, pagkamababa niya, na pinakita niya sa atin. At doon dapat tayo tumingin doon, dapat gagawin or susundin. Kailangan yun ng mga susundin natin. Sa gayon, yung character natin, maaayos din yan sa pamamagitan ng pag-surrender natin sa ating ba. Kaya, napaka-importante character. Especially when you are in the ministry. Or as a Christian, napaka-importante yung ministry, yung character na yan. Kasi pag nakita ka nila, nandun pa naman, kumakanta siyang taas-taas ng kamay, nagtataas sa church nila. Tapos yung character, yun, doon tayo nasisira. Hindi lang yung ikaw, ang buong iglesia, pati pamilya na naapektuhan. Kaya, napakahalaga yung character. So, pahalagaan natin yung character na ito. At, lang natin yung the fruit of the Holy Spirit sa atin. Na kailangan yun, na natin, nasa life natin yun. Ginagawa natin. Sinasabuhay natin yung the fruit of the Holy Spirit. Nawa yun ang makita sa mga. So, that is character. Yun lang ang masasabi ko about sa character natin. Okay? So, Question number 3. Ano pa? How can churches strengthen accountability systems? Ang masasabi ko dyan is about unity. Unity. Ayan. Magkaroon ng unity ng isang iglesia para mapalakas, mapabuti, mas mapaganda pa ang takbo ng isang iglesia. Kasi kung wala itong unity na sinasabi natin, pag kanya-kanya lamang, so anong mangyayari? Wala, sira ang lahat. Bagsak ang lahat. So anuhin natin yan, strengthen natin yung palakasin natin, natin yung unity. Kailangan yan sa isang iglesia, sa ministry din. Mayroon talaga yung pagkakaisa. Alam mo kung yan ay masisira rin, yung about sa pagkakaisa, yung pag-unity ang nawala. Naku. Kahit napakalaking iglesia ka na. Kahit sinabi mo pa, matagal na yan na iglesia na tumatayo. Pag bagsak yan sa unity, pag wala yung unity, kayang sirain yan ng disunity. Kayang sirain, masisira yan. Kaya,
Yun lang. Taksin natin. Yanuhin natin, ano yung tawag doon na ihayag na din yung unity pagkakaisa. Isa iglesia din, mas lalo pa sa iglesia. Palakasin natin as a Christian, mga Kristiyano, dapat may pagkakaisa yan. Dapat may pakita na sila ay may pagkakaisa kasi isang sabi natin, isang hangarin, isang panalangin, isang layunin. Because we are in one body, the body of Christ. So yun yung masasabi ko lang dyan. What happens when ethical standards are ignored? Kung ito'y mababaliwan, pag yung kasi ethical ang pinagsasabihan natin eh. Pag nai-ignore na yan, ayun, nasabi ko na kanina, lahat wasak, lahat bagsak, lahat mawawala, everything will gonna disappear. Siguro sa isang iglesia, siguro pag nakita nila yan, ano ba yan? Wala pang ethics, hindi pa na-apply yung mga ethics dito. Ano mangyayari yan? Eh, yung mga tao, siyempre, lalong-lalo na pag may mga alam sa mga ethics na yan, mga alam sa ethics na yan, siyempre, uusugaan din yung iglesia, tsaka baka hindi pa magtatagal yan. Lalayas na yan sa iglesia or sa ministry. Wala na yan. Pag na-ignore talaga itong ethics na sinasabi natin. Napakahalaga yan sa isang iglesia para mapanatili siya, para mabuhay siya, para maging mas maayos pa sa harapan ng Panginoon. Kasi kung hindi mabubuhay yan, yung inaano natin, yung ethics na yan, pagpatay yan, pag may ignore yan talaga, ewan ko na lang kung may maniniwala pa sa'yo. Di ba? Ewan ko na lang kung may magtitiwala pa sa'yo. Yung ethics ay napakahalaga sa isang iglesia. Yan yung nagpo-form sa isang iglesia para mabuhay siya. Yan yung dahilan pa na sa isang iglesia para umusad, maganda ang pag-usad, maganda ang paglago, at magkakaroon ng bunga. Kasi yun ang napakahalagang layunin ng isang iglesia, ng isang ministry, na maging productive and fruitful sila, di ba? Sa harapan ng Panginoon. Siyempre, pag maging fruitful, pag sabi natin productive and fruitful yan, and then more souls, di ba? Ang mailalapit natin sa ating Panginoon. Because the ethics is there. O, di ba? Nandun yung ethics, nakikita. Di ba? At yan ay itinuro sa atin ng Panginoon para gawin po natin. At dyan tayo natuturuan din para maging maayos din yung, mas mapaayos pa yung ating buhay at sa ating ministry. And then of course, pag naayos yan sa ating buhay, we can apply it to the ministry. And then the ministry will grow and grow and grow. And will become, sabi ko kanina, productive and fruitful. So, ayun. So, kailangan hindi natin i-ignore. So, maraming mangyayari, masamang mangyayari talaga pag ma-ignore yung ethics na sinasabi ko. So, Every generation of church leaders faces different challenges. Ministry today involves navigating issues of integrity, financial stewardship, relationships, social media, leadership influence, and personal accountability. By asking these questions, we hope to learn from the experiences of our leaders and understand how they remain faithful to God's calling despite modern pressures. God can use gifted people, but He entrusts His work to those who live to reflect Christ. Skills and abilities may open doors, but character sustains a ministry. Through this question, we want to remind every believer, especially future leaders, that spiritual maturity, humility, honesty, and faithfulness are more valuable than natural ability or public recognition. Healthy churches do not rely on one person alone. They build structures that encourage transparency, wise counsel, shared responsibility, and mutual accountability. Asking this question allows us to discover practical ways churches can protect both their leaders and their congregations while promoting trust and biblical integrity. History reminds us that when integrity is compromised, the consequences extend beyond individuals. Families are affected, ministries lose credibility, and the witness of the church before the world is weakened. This question serves as a reminder that ethical leadership is not optional.
it is essential to faithfully representing Christ. We as a believers, our goal is not simply to hear answers but to examine our own hearts. Whether we serve as pastors, ministry workers, volunteers, or members of the congregation, we are all called to live lives worthy of the gospel. Biblical leadership begins with personal integrity. It is demonstrated through humility, accountability, servant-hearted leadership, and unwavering faithfulness to God's Word. Our prayer is that this documentary encourages every church to cultivate leaders whose lives reflect the character of Christ, inspires future generations to lead the wisdom and integrity, and reminds us that the greatest testimony of any ministry isn't merely what it accomplishes, but how faithfully it honors God. Thank you for joining us. May we all continue to grow as faithful servants and leaders for the glory of God.